kung meron po kayong katabi ngayon, pakibati po sila. I'm glad that you are here. Wala ko narinig. I'm glad that you are here. Are you glad that you are at church today? Ayan. Tayo po ngayon ay... Laki na tubig ko na. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay nasa... pang-apat na buwan na ng taong ito. Imagine that, napakabilis ng buwan. At last week ay sinumulan natin ng isang bagong series sa atin pong panambahan na pamagat ay Revival, a Call to Excellent Service. Sino po yung nandito last week? Kaya nasa online man kayo or nasa live service. Ayan. Ang atin pong teksto ay matatagpuan sa napakaganda po ng text natin. No? It's about being zealous before the Lord. 11. And sabi po doon, di ba, that we will continually be enthusiastic to serve the Lord, to keep our passion toward Him in boiling hot, sabi doon sa The Passion Translation. At yung boiling hot, ibig sabihin nun ay literal hindi kumukulo, kundi nag-aalab na paglilingkod para sa ating Panginoon. Hindi ko po alam bakit po boiling hot yung title nito, pero baka dahil marahil mainit po ang panahon, pero dapat mas mainit yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Sige po, tayo po ay tumungo sa atin pong teksto ngayong hapon. Tayo po ay tutungo sa Matthew 26, verse 6 to 11. Ayan. Sino po ang may dalang Biblia? Pakibukas po. Dapat pag nasa church tayo ay meron tayong physical Bible. Kung walang physical Bible, dapat meron kayong Bible app sa inyong cellphone, di ba? Wag puro TikTok at social media yung laman ng app natin. Ayan. Sabi po doon, sa Matthew 26 verse 11, sabi sa Tagalog, sabi dito ng si Jesus, English, now when Jesus, yan po, okay lang po yan, now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment, and she poured it on his head as he reclined at the table. When the disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste? For this could have been sold for a large sum and given to the poor." But Jesus, aware of this, said to them, to the disciple, "Why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me. For you will always have the poor with you, but you will not always have me." Praise God for the reading of His Word. Sa Tagalog po, kung makikita nyo, isa po sa mga bagay na mapapansin natin, when we read the Tagalog version po, ang salita ng Diyos version. Sige po, next slide po. Sabi dito, yung babae daw ay lumapit sa Panginoon, out of nowhere. Pumasok siya dun sa room kung nasaan si Jesus at may dala siyang napakamamahaling pabango sa isang sisidlan na yari sa batong alabastro. Ano nga po ba yung, sa teksto pong ito, atin pong pag-aaralan kung ano po ba yung in-express na maalab na paglilingkod hindi lamang ng babae na yan, kundi ng bawat Kristiyano na dapat nating makita as we go along with our Christian journey with the Lord, so that it would result to a great revival, hindi lamang sa simbahang ito, kundi kung saang lugar tayo dinadala ng Panginoon. Bago po yun, naalala ko po yung sabi ni Pastora last week, nasa online service po ako. Sabi niya dun sa isang, bago siya mag-close, sabi niya dun sa isang point niya, a passionless Christianity will not put out the fires of hell. Nakakatakot, no? Pag wala ka palang passion, hindi pwedeng hindi ka matalo ng kaaway. Hindi mapupukna ng apoy ng impyerno. Maaari kang mapukna o mawala yung apoy mo dahil wala ka ng passion sa Panginoon. Hindi na nag-aalab yung paglilingkod natin sa Panginoon. At sa atin pong pagtungo sa Mateo 26, 6 to 11, nais ko pong tingnan natin kung sino-sino yung mga karakter na yon na nag-aalab para sa Panginoon. Number 1 ay makita natin doon yung disciples. So doon sa passage po na ito, isa-isahin lang po natin kung sino yung mga karakter, yung mga main character sa story, di ba? Magkukwentuhan lang tayo ngayong hapon. Number 1, yung disciples. The disciples was journeying with Jesus during this time because Matthew 26 is
when Matthew narrated, ninanarrate po ni Matthew, ito po ay isang araw ng Sabado, 2 araw bago yung eksaktong araw ng Passover, yung Pasko, yung linggo ng Pasko kung saan si Jesus ay dadakpin at ipapako na. Pangalawa, syempre si Jesus, ang ating main character. Si Jesus na naka-recline sa table ni Simon the leper. Kung maalala niyo po, si Simon the leper ay isa sa mga may sakit na pinagaling ni Jesus sa 4 Gospels. At maaring si Jesus ng oras na yon ay, syempre, na-miss niya makipag-fellowship kay Simon the leper. But nonetheless, we would see that Jesus was present during that time. At mamaya, ibabahagi ko po sa inyo kung bakit sinabi ko po itong 3 main character. But lastly, yung woman. Ayan. Walang pangalan yung woman na ito. Sa translation po sa Book of Mark, chapter 14, wala din pong pangalan yung woman. At ang difference is that, yung sa Book of Luke, chapter 7, kung aaralin po natin, yung babae po doon ay nasa ibang, pinakilala siya ni Luke bilang sa ibang sitwasyon, ibang scenario, nung time na si Jesus ay in-anoint. At yung pag-way ng anointing sa Book of Matthew and Mark ay using the head of Jesus, anointing the head of Jesus. So the woman in Matthew and Mark is unnamed. She prepared an alabaster flask na napaka-expensive para sa isang Diyos na nagngangalang Jesus. Babalikan po natin mamaya, ayan, balikan po natin sila mamaya, no? At pumunta pa tayo sa konting background kung ano po bang nangyayari sa Matthew 26 at ano po ba ang ibig sabihin ng alabaster flask. Kung mapapansin niyo po, yung alabaster flask ay sa ancient times, ito ay naglalaman ng isang pure nard. Sabi dun sa translation sa ESV, siya po ay isang pure nard, yung nilagay sa ulo ni Jesus. At ito pong pure nard na ito ay hindi maaring makuha lamang sa isang puno. Dumadaan siya sa napakalalim na proseso kung saan iniipit siya, ginigiling siya para ma-extract yung oil na napakabango para gawin siyang perfume. At yung pure nard na yon, kung mababasa po natin sa Matthew 26 din, sinabi ng disciple na it equivalents to 300 days worth of wage. Imagine niyo yun, 300 araw ka na magpapagod para lang makuha mo yung essence nung worth, ng value, nung cost, nung alabaster jar na yun. 'Di ba? Siguro ako magkatrabaho lang ako mga 200 plus days lang this week. May kasama pang leave yun, 'di ba? Pero ito 300 days worth ng pagtatrabaho yung kailangan bunuin para lamang maging valuable kasi yung valuable ng inanoint kay Jesus. At pangatlo po, bakit nga ba sobrang costly ng alabaster jar na yon? Because it was a perfume in the ancient times. Sa panahon po ni Jesus, ito po yung perfume oil na ginagamit to express or to solemnize an act of devotion. Ibig sabihin, you're doing it only kung meron mang patay sa isang pamilya at nilalagyan siya ng oil, ginagawa lamang nila ito dahil sa sobrang devotion nila doon sa tao na yon o doon sa ginawa ng tao na yon. Next is, maaaring dahil ang pure nard na ito ay ginagamit katulad ng pag-anoint sa isang king to acknowledge the leadership or the leadership or the lordship of that person na ina-anoint. Pero, bakit nga ba napaka-costly nun? Bakit ko po ba sinasabi sa atin na napaka-costly ng alabaster jar? Dahil may rason po yung babae kung bakit niya ginawa iyon sa Panginoon. And she was unnamed, di ba? Kung babalikan po natin, kung marahil yung babae na yon ay pumasok at nagpakilala siya na ako ay kapitbahay ni Simon at mas mayaman ako kay Simon. Nandito ako para ibigay itong flask na to sa Jesus na yan na nasa table. Would she know kung ano yung worth nung binibigay niya para kay Jesus? Later on, we will discover merong worth yung binigay niya kay Jesus. Because this woman, though she is unnamed, she gave it all for that one king na mako-crucify. He prepared Jesus for a certain event that would happen and would impact generation to come. He prepared Jesus for his burial to fulfill the work of the Lord in the life while he was here on earth through that anointing in Bethany.
minsan po, no, marahil sa atin, when we don't see the worth nung isang bagay, kung hindi ko po in-explain sa inyo kung ano yung meaning ng alabaster jar, siguro hindi niyo po ma-appreciate na, ay, baka tubig lang yung laman nun. Baka Johnson's baby oil lang yung laman nun. Diba? Baka coconut oil lang yun. But you know what? The reason why I shared to you kung bakit po importante at valuable yung oil na yan kanina, because it's worth something and it's been done for someone that is worth it. At ganun din po, hindi siguro magiging passionate yung babae na ibuhos lahat sa ulo ni Jesus, yung oil na yon, if she didn't see that Jesus is worth it. Like sa atin pong paglilingkod, tayo po dito, iba-iba po yung ages natin. May mga bata, may KKBs, may mommies and daddies, may young adults. And we could serve the Lord. We can say na, minsan, Lord, limitado ako kasi ito lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Linggo lang ako, attend lang ako. Pero, there is something that you're sacrificing. You saw the worth of why you are here this afternoon. Andito kayo dahil alam nyo na this is valuable, not just for your family na kasama nyo ngayon, marahil yung akyat ka ng 4 na floor, di ba? Ako po, nasa 30s pa lang po ako, pero minsan hirap na ako umakyat dyan. Tapos imagine, mapupunta ka dito ng hindi lang once a week. More than 2 pa, di ba, weekly. And the reason behind is that, like in serving the Lord, kapag hindi natin nakita yung worth ng something, we would not be passionate. Di tayo mag-aalab, di ba? Na gawin yung isang bagay kung hindi tayo masyadong passionate at hindi nag-aalab yung puso natin para doon. What keeps our heart burning and passionate sa paglilingkod sa Panginoon ngayon? Sino po dito yung SOS natin? May SOS po ba dito? Dito po si Tito. Ayan. Kung mapapansin niyo po, sila po ay laging nasa labas at napakainit po ngayon. No? Why are they still passionate to stay there kahit na sobrang init sa labas para i-assure lang yung mga tao? Because there is something that drives them. Merong fire na nagda-drive sa kanila kung bakit nila ginagawa yung paglilingkod na yon. At ngayong hapon po, i-discover po natin na katulad ng babae na yon na walang pangalan, nag-aalab yung pagmamahal niya at paglilingkod niya sa Diyos dahil meron siyang nakita sa Panginoong Jesus. At sana ganun din po yung itanim sa atin ng mensahe na ito ngayong hapong ito po. Ano po ba yung ibig sabihin ng passion? Andyan po yan sa ating slide. Sabi po dito, ang passion daw po according to Britannica ay a strong feeling of enthusiasm. Last week po, ito po ay nabahagi na ng ating pastora. Enthusiasm or excitement for something or about doing something. Ayan. Sino po dito yung mga nag-gym? Diba? Pag nag-gym ka, yung may kasama po ako sa bahay na nag-gym po siya at hindi ko din maintindihan minsan bakit araw-araw po niya yung ginagawa. But I saw something on that person. At kapag gusto mo talagang i-achieve yung isang bagay, ipupush mo yung sarili mo, diba? Na bumangon para gawin yung isang bagay na yun. Para mag-gym, diba? Hindi for other reasons, but dahil you are passionate to do that for your good health, para magkaroon ka ng maayos na health. At ano pa ba po yung ibig sabihin ng passion? Maaring yung passion mo ay tawag dito, passion niyo po na magluto para sa inyong pamilya, no? Yung ating po mga nanay dito, no? Minsan, naisip po ba natin bilang mga anak, no? May mga nanay po na, gigising po yan, matutulog po yan ng gabi. Sobrang late na. Gigising ng 4:00 ng umaga para lang ipaghanda ka ng baon. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam bilang anak. But you know what? Those mothers, those parents who do that passionately to just prepare something for their children or dun sa asawa po nila, they do it full of passion. Excited sila kasi mahal nila yung pinagagawa nila ng bagay na yun. Ano pa po yung ibig sabihin ng passion? Yung passion daw po ay define as a strong inclination toward an activity that people like. Ayan. Pwede po itong certain habit na gusto mong gawin kasi ito yung bagay na magpapasaya sa'yo, magbibigay sa'yo ng satisfaction. You find it important, kaya ka nag-i-invest ng time, di ba? Parang kapag nagde-date, kapag meron kang, kahit malayo si brother, tatawid siya ng city para lang mapuntahan si sister. That's what passion is.
No, isang example, literal example ng passion. You wanted to do something, that's why you're exerting effort. Nagbibigay ka ng higit pa sa kung anong meron ka dahil mahal mo at merong worth or value yung isang bagay na yun. Indeed, passion can fuel our motivation. It can enhance our well-being, yung mga nag-exercise parate, at it provides meaning in our everyday life. Yung passion daw po sa pag-aalab, sa paglilingkod sa Panginoon, it gives you meaning in life. Nalala ko po isang mensahe sa isang Sunday service natin. Sinabi po ng ating pastor na ang ministry po, it gives you not just meaning sa buhay mo, it protects you. It gives you protection kung nasaan mong journey ka ng buhay mo ngayon. At sa paglilingkod po natin sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi dumating sa pagkakataon na mapapagod po tayo, no? Mawawalan tayo ng fire. Parang yung apoy sa isang kalan, 'di ba? Pagtapos niyo nang ihawin yung pork chop, 'di ba? Hindi na siya makakaluto na ibang pork chop kapag wala na siyang abo. Kapag abo na lang siya, 'di ba? And the value of that fire is essential para maging impactful siya dun sa kung anumang bagay na sinaservan ng apoy na yon. At ganun din po sa paglilingkod natin sa Lord. Pwede tayong dumating sa panahon na tayo po ay mawawala ng pasensya. Hindi lang, tandaan po ninyo sa paglilingkod sa Lord, hindi lang po pasensya ang nauubos. Pati po yung itim yung buhok, mauubos din. Ayan. At kahit may puti na po kayong buhok, nandito po kayo kasi alam ko na passionately in love kayo kay Lord. Amen? Palapakan nga natin ang Lord. Ayan. Kung hindi, pati rin yung apoy at passion na umaandap-andap paminsan-minsan. Kaya pala may warning si Jesus through Apostle John sa Book of Revelation. No? Na yung dapat daw niririno natin yung apoy natin sa paglilingkod natin sa Lord. Because if not, we may easily fall into temptation at maaring hindi natin makita kung ano ba yung essence, ano ba yung worth ng ginagawa natin para sa Panginoon. And like David, for example, in other biblical example, we can use David as someone who is passionately in love for the Lord and serving the Lord wholeheartedly, ano man yung season ng buhay niya. Sabi po sa Psalms 27 verse 4, sabi niya doon, one thing I have I asked of the Lord that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Tanong po, meron po ba dito sa atin ang ngayon ay nagsisimula pa lang sa ministeryo? Sige pa, pakataas po yung kamay nyo. Wag po kayo mahiya. Less than 1 year pa lang kayo nagsiserve. 1 year pa lang 1 year pa lang kayo nagsiserve dito sa ating church sa JLU. Sige po, di kayo proud? Less than 1. Ang dami pala. Praise the Lord, Pas. Marami nagsiserve. Amen. At kayo po, kung bakit ko po kayo pinataas ng kamay. Kasi kayo po yung pinakamaapoy na naglilingkod. Alam ko po na kayo po yung pinakamaapoy. Hindi ko po ginajudge yung mga matagal na naglilingkod. Pero alam niyo po, ito po mga tao na nagsisimula pa lang sa ministry. Bukod sa nandun yung enthusiasm nila, yung excitement nila na umattend ng practice, umattend ng prayer meeting, umattend ng gantong activity para sa simbahan, at maglingkod kahit di binabayaran. Sila po yung punong-puno ng passion para sa Panginoon. At nawa po, lagi tayong mahawa ng mga tao na to. Huwag po tayong ma-discourage na, ay matagal na ako naglilingkod sa Lord. Okay na yan, kaya na ng mga bago yan. Diba? Because it would suffocate, maari pong isuffocate ng mga bagay na yon yung passion ng paglilingkod natin sa Panginoon. Maaring hindi tayo maging katulad ni David na sobrang passionately in love niya sa Lord kasi gusto niya lang makita yung beauty ni Jesus. At ano nga ba yung mga nagsusuffocate sa ating passion para maging maalab sa Panginoon? Number 1, mabilis lang po ito, 3 po ito, spiritual blindness. Yan. Yan. Kaya niyo po ba mag-computer ng may piring yung mata niyo? Joke lang, hindi yan yun. Spiritual blindness, bakit po it suffocates our passion for serving God? Bakit yung spiritual blindness na sinasabi? Ay ano nga po ba ito?
Ito po yung kung saan ang paglilingkod natin ay punong-puno ng ating sarili. Spiritual blindness saying that, may benefit ba ako dyan kapag naglingkod ako? May benefit ba ako kapag nag-yes ako dyan? Sa mga naglilingkod po ngayon, kahapon, mayroon pong MDN Meet. Praise God po sa napakaraming nag-volunteer at magko-commit po sa Ministry Development Network na ating simbahan. If you are spiritually blinded, you would just think na kapag walang benefit to sa akin, hindi ako maglilingkod. Or kaya naman, yung tao na passionate lang, kapag spiritually blinded siya, ibig sabihin siya yung tao na, sige, maglilingkod lang ako kasi bless ako ni Lord this week. Kasi may provision si Lord, kaya punta ako sa church, mag-a-usher ako, or gagawin ko to para sa Panginoon. That's spiritual blindness. If you are so full of yourself, like the disciples, na nakita lang nila yan, the woman who gave that alabaster jar to Jesus is giving it as a waste, you would just think na, nasaan yung passion ko? I'm just serving because this is what I want. Not because this is something that is born from seeing the worth of the God whom I am serving. That's spiritual blindness. Kapag di malaki yung crowd, ito lang yung energy ko. Kapag mas malaki na yung crowd, dapat ganun yung energy ko, di ba? O kaya, mas malakas lang yung boses mo sa pagpe-pray kapag youth summit na. O kaya kapag may prayer revival sa Bulacan. Di ba? It's not the case. If you're spiritually blinded, it could suffocate your passion para i-maximize ng Lord kung ano yung calling niya sa buhay natin. Kasi we are just full of ourselves. Sabi po sa Proverbs 3 verse 27, sabi doon, whenever you are able, do good to people who need help. If you have what your neighbor asks for, don't say, come back later. I will give it to you tomorrow. Kung kaya mong maglingkod ng the best today, huwag mong isipin kung ano yung benefit na makukuha mo sa paglilingkod na yun. Dahil hindi profit center si Lord. You are serving because you are passionate for Jesus. Amen? Next, ano pa yung nakapag-suffocate? What could kill our passion in serving the Lord po? Pangalawa po, inconvenience. Yung inconvenience po na sinasabi ay, tinawag ka ng Panginoon para sa isang assignment at binibigyan ka ng pagkakataon para maglingkod sa Kanya. Ngunit sinasabi mo na, ay, di na ako fit for dyan. Masakit na yung kalamnan ko, tama na yan. Hindi na ako maglilingkod. Upo na lang ako sa church. Magbubutas na lang ako ng upuan for the rest of my life. You know what? Sabi po ni Paul sa Book of Corinthians, lahat daw po tayo ay parte ng isang katawan. Imagine a body. Hindi magka-function yung body kapag walang mata, di ba? Paano niya masasabi na, uy, nakita ko yung ang ganda niya. Ganyan. Ang gwapo ni brother. Diba? Hindi mo makikita yon. Hindi mo masasabi na ang galing ng Lord, nag-move siya dun sa service na yon kung wala kang mata. Diba? And you will just feel it. Kaya importante po ang bawat isa sa kung ano man yung ginagawa nyo para sa ministry ng Lord dito sa simbahan na ito at maging sa labas ng simbahan. Kung kayo po ay naglilingkod upang paglingkuran yung inyo pong pamilya, let us not do it because it is just comfortable or convenient to us to say yes in serving the Lord. Kapag po ba dumating kayo sa pagkakataon na nagkakaroon ng trial sa buhay natin, minsan madali na lang mag-say no sa Lord, no? Kapag sobrang busy mo na sa buhay, minsan madali na lang maging sabihin na next time na lang ako maglilingkod sa Lord, may bukas pa naman. What if the Lord took you today? Hindi ko po kayo tinatakot. Pero that's reality, di ba? You wouldn't know kung hanggang kailan ka malakas kung hindi ka maglilingkod ngayon. Amen? Kaya po, namamatay yung passion natin is because we are settling for all our inconveniences. At masaya na po tayo minsan na okay lang. Marami naman maglilingkod kahit wala ako. Yes, maraming tatawagin ang Lord para sa ministry niya. Maraming taong tatawagin ng Lord to do the revival for this generation. But while you are here, while you're still breathing, habang humihinga po tayo,
At malakas tayo, maglingkod tayo para sa ating Panginoon. Mag-yes tayo para kay Jesus. Amen? Sabi po sa Romans 5:3-5, sabi po dito ni Paul, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayong makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Wow, this is Paul. Other biblical example that doesn't look at inconvenience as an opportunity to say no to Jesus or to keep their fire not burning anymore for Jesus is Paul. At kung tayo po ay patuloy na mag-yes lang kung kailan convenient sa atin, maaring ma-miss natin yung opportunity kung saan tayo gustong gamitin ng Lord excellently. Amen? May we be like Paul na ano man yung dinaranas niya, nagpatuloy pa rin siya sa Panginoon. Si Paul na nakulong, na shipwreck. Wala naman pong shipwreck ngayon, hindi naman kayo makakapag-shipwreck. Hindi na kayo lulubog sa bangka, papunta dito, di ba? Sa Dubai, ngayon, umuulan, nagbabaha, di ba? Nagbabangka sila para lang makapunta sa isang lugar. They're locked down. But wherever you are, don't let that inconvenience kill or patayin yung passion niyo para maglingkod sa Lord. Amen? Pangatlo po, ito din po, nais ko pong ipaalala sa atin, nawa po kahit nagigipit po tayo, ibigay po natin yung pinaka-mainam na paglilingkod sa Panginoon. Kahit nagigipit ka, wag mong hayaang maging pilit lamang ang paglilingkod mo sa Diyos. Pangatlo, ano pa po yun nakakapag-suffocate sa passion natin sa Lord at maaring mag-kill ng ating fire sa paglilingkod sa Lord excellently. When serving God is no longer a privilege, it becomes a burden. Kanina po narinig natin yung atin pong worship leader. Sabi niya, isa pong pribilehiyo ang sumamba sa Panginoon. Hindi lamang po ang talento, ang paraan para maglingkod kayo sa Panginoon. Maging po ang pagbubuhat ng upuan na ginagamit natin sa simbahan, isa po yung pribilehiyo para ipakita ang paglilingkod natin sa Panginoon. Bakit po minsan nagiging burden yung paglilingkod sa Lord? Kapag po hindi natin nakita yung privilege na binigay sa atin ng Lord, hindi po kailanman natin makikita yung value na andito ako kasi ginagamit ako ng Lord excellently. Kahit hindi ako nakikita ni Pastora, kahit hindi ako ma-appreciate ng head ko, gagawin ko pa din yung role ko excellently. Burden is not like that. Burden looks at serving Jesus or serving in the church like, ako na naman yung assign. Ba't ako na naman? Diba? Ron J, ba't ako na naman yung assign? Diba? Roniel, ba't ako na naman yung tutugtog? Diba? Si Ate Shaila, ba't ako na naman yung mag-host? Wala na ba ibang host? Diba? Burden looks like that. You are never stop complaining sa paglilingkod sa Lord kasi you lose that passion. You lose that fire of seeing the worth kung bakit mo siya ginagawa. Kaya burden na lang siya. At kapag ganun yung puso ng isang lingkod ng Diyos, maaaring pong mapatay nito yung apoy ng pagkakatawag ng Panginoon para sa atin, para maging mainam yung paglilingkod natin sa Kanya. True service isn't an inward benefit to the one who is serving, but rather it is an outward result of being transformed daily through meditation of the Word, your devotion, your prayer, your communion and intimacy, and a joyful devotion to Jesus. Wag po sana tayong maging katulad ng sinabi ni Jesus sa Matthew 15:8-9, that they worship Jesus out of their lips, but their hearts are truly far from Him. Hindi po hinahanap ng Diyos na tumayo ka sa pulpito para masabi niya na, lingkod ko yan. Ang hinahanap ng Diyos ay yung puso na handa para paglingkuran siya sa maliit at sa malaking bagay man. Amen? Yes, Julian?
Amen. The disciples saw what the woman did as something that is wasteful. Balikan po natin yung Matthew 26. Naalala niyo po yung character ng disciples, kaya po nilist down natin siya kanina. Sabi ng mga disciple, what a waste, di ba? Sabihan ka ba naman ng what a waste? Basura yan. Diba? Sayang yan. Dapat nagamit yan sa ibang paraan. Diba? Sabi ng disciples, what a wasteful act of service. They didn't see the worth of that alabaster jar. The way na nakita ng babae. But Jesus saw it as a beautiful thing done to him. Diba? Dun sa verse 10 po, sinabi ni Jesus that she has done a beautiful thing to Jesus. Hindi po karapat-dapat ang Diyos sa paglilingkod po natin na pwede na convenient lang sa atin, kaya pwede na. Eto lang, Lord, 20% lang. Magsiserve ako sa'yo today kasi okay ako. Pag hindi na ako okay, tago na ulit ako. Diba? Hindi po karapat-dapat yung Diyos ng isang mainam na paglilingkod. Kung ito po ay tinatawag natin, pwede ng paglilingkod. Pagkat siya po ay karapat-dapat sa higit pa na paglilingkod natin. Amen? Sa 2 Samuel 24:24 po, beside what this woman did for Jesus, sa Old Testament po, it testifies about David doing an extravagant and costly type of service, a passionately in love service for God by doing this thing. Sabi niya ni David kay King Araunah, but the king said to Araunah, no, but I will buy it from you for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord, my God, that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. May presyo po ang paglilingkod sa Panginoon. Lagi po tayong nagsasabi na, Lord, I will give it all to you. Ngunit handa po ba tayong bayaran yung presyo para mamatay sa sarili natin? That is what it is to serve the Lord passionately. Kung paanong nag-aalab yung puso ni David para bigay sa Lord ang more than what is required nung panahon niya sa 2 Samuel. Nawa po sa oras na ito, nangungusap po sa atin ng banal na Espiritu. At sinasabi po niya sa atin na, anak, hindi lang yan ang kaya mong ibigay sa akin kapag binigay mo ang puso mo sa akin. Even if it cost you something, say yes to Jesus. You will miss God's purpose when your passion towards Him is not rooted from something. Dapat daw po may pundasyon kung bakit po tayo nag-aalab sa Panginoon. An excellent service cannot be called excellent kung hindi ka nagbayad ng presyo para maglingkod or para gawin yung isang bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Yung babaeng yon na nag-alay ng costly alabaster flask kay Jesus, she would not want to anoint Jesus with something that would cost her less than what Jesus deserved. Kasi kilala niya si Jesus. Ito na po yung tagpo na yon. Kilala po ng woman kung sino si Jesus. On the other translations in the Bible, it said that in the book of John, it was called the name Mary, the sister of Lazarus. But we would not go there sa book of John. We would focus on Matthew 26. The woman was unnamed. Maaring hindi ka kilala sa simbahan na ito. Maaring nagsisimula ka pa lang sa simbahan and you wanted to say, God, I want to serve you. I don't know how. Maaring kayo po ay first-timer sa lugar na ito. Hindi po aksidente kung bakit po kayo nandito. Dahil po may purpose po ang Lord sa buhay natin. Hindi po kayo nabubuhay para lang huminga at magbutas ng upuan, kumita, kumain, magpataba, pumayat kung gusto nyo, magkaanak, magkapamilya. Tayo po ay dapat nabubuhay para sa Panginoon. Sa purpose at plano ng Panginoon para sa ating buhay. Ang maalab po na paglilingkod, yun po ay bunga ng buhay na binabago at binago ng banal na Espiritu araw-araw. Sige po, can you just put your hands in your heart? Lagay po natin yung kamay natin sa ating puso. Lord, whatever age we are, kung ano mang
taon ang aming buhay ngayon, Panginoon, bata man kami ang matanda, dalangin ko po, gawin mo po ang puso na ito na puro ang pagsasabi namin sa inyo ng oo. Baguhin niyo po kami, Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng iyong salita, upang maraman po namin kung gaano po ikaw karapat-dapat sa aming paglilingkod. In Jesus' name, Amen. Huwag po nating hayaan na yung passion natin ay hanggang dito lang sa four corners ng church. If you're passionate for Jesus and if you want to do excellent service for Jesus, be excellent in the field kung nasan ka ngayon. That service, hindi ka lang naglilingkod sa Lord kapag nasa pulpito ka, kapag ikaw ay nakikita ng pastor or na-acknowledge ka ng iyong mga leaders. You can still serve the Lord excellently. Even your academics, mag-excel ka sa iyong eskwelahan. Marami pong estudyante na sinasabi nila na focus na ako sa ministry, be-bless naman ako ni Lord. No, that's not the thing. If you can be excellent in school, and if you can be excellent in your service to God, that's because you saw the passion that Jesus has for you when He first saved you. And God can transform your heart to be excellent enough para sa eskwelahan mo, para i-win yung mga estudyante at inspire sila na pwede ka maglingkod sa Lord excellently sa loob ng simbahan at excellently rin sa loob ng iyong eskwelahan. Amen? I hope na kung kayo po ay estudyante ngayon, please don't forget to commit in the campus. The campus ministry is where you can be trained to be who you are when you go out kapag professional ka na. Malaking bahagi po ng buhay ko bilang HR ay hinulma po sa school outreach ministry. At masasabi ko na kung hindi ako nag-yes sa Lord nung panahon na yon, kung hindi ko binigay yung more than what is required, nung ako yung nagiging estudyante pa, siguro hindi ako confident na tumayo sa harapan nyo ngayon. And yes, it is only by the grace of God kung bakit po tayo nandito ngayong panahon na to. At hindi imposible na kaya ka rin gamitin ng Lord excellently sa iyong pamilya, sa iyong community, sa barangay. Sobra ko pong gustong ma-appreciate si Tito Xiao. Nandito po ba siya? Si Tito Xiao po, alam niyo po, he came here, na hindi ko po alam kung ano yung background niya. Tapos nagulat ako, nag-commit siya sa ECP, and he was handling a Bible study right now. Yung mga estudyante po natin sa SOL ay kinontak po siya at naghahanap po sila ng barangay na pagkakondakan po ng kanilang OJT. Nung narinig ko po na si Tito Xiao yan, parang sabi ko, Lord, nakaka-amaze ka. Tinawag mo tong tao na to at in-equip mo siya para maglingkod sa'yo excellently. And I know that the reward of the Lord is not just here in the church, inside the church, for that life that is so committed para paglingkuran sa Lord. Kundi it flows in the way that He heals your family. He brings miracles to every aspect of your life. And He brings provision even in the most unexpected season ng buhay natin. Kung may pangangailangan ka, hindi ka maglilingkod dahil kailangan mo lang yung bagay na yun at sasagutin ng Diyos yun. Kundi dahil nananampalataya ka at buo sa puso mo na ang Diyos ay may kayang gawin. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. Balikan po natin yung text natin kanina. Ayan, darako po tayo sa 3 bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo. Saan po ba nag-growth yung excellent service ng woman? Na sinasabi po natin kanina. Wala po siyang pangalan, wala po siyang pulpitong katulad nito. Ang dala niya lang po ay alabaster flask. An excellent service is rooted from that woman was humble in spirit. Sabi po dun sa Mateo 26, di ba? Pumasok yung babae. Hindi siya kilala ng mga disciples. Alam lang nila na may mamahaling perfume na binasag sa harapan niya, ni Jesus, sa ulo ni Jesus. And that woman, she prepared Jesus for her burial. In the ancient times, ina-anoint lang yung head ng oil ng isang leader kapag sila ay ina-acknowledge bilang hari. Ganun po yung ginawa kay David. And here this woman is acknowledging that Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. How excellent that service would be when you bring the best offering that you have out of your humility.
Hindi mo kailangan ng pulpito para masabi mo na lingkod ka ng Diyos. Even yung kindness na in-extend niyo po sa mga tao na fina-follow up natin. Meron kayong nakitang first-timer or guest dito sa church or nangangailangan ka manggagawa natin sa simbahan. As you extend help and kindness to that person, it impacts their life and God sees your humility. Hindi mo kailangan tong pulpito ng JLU, but hindi mo kailangan maging pastor para masabi mo na, Lord, narito ako, gusto kong ibigay yung paglilingkod at kalakasan ko para sa iyo. The woman need not to be named. Hindi nga kailangan na pangalanan yung babae for Jesus to tell the disciples that she has done a beautiful thing to me. Out of that humility of the spirit of that woman, she did an extravagant kind of worship to Jesus. She just needed to do her yes for the Lord. Kailangan mo lang mag-oo sa Panginoon. Kahit inconvenient, kailangan mag-oo tayo sa Panginoon. Number 2, yan, 3 lamang po ito. Ano po yung excellent service na nag-uugat dahil resulta po ito ng pagiging passionately on fire natin para kay Jesus. Pangalawa, the woman overflow in her devotion to Christ. Kanina sabi ko po, yung alabaster flask, binubuhos lang siya to solemnize something as an act of devotion. If that woman was not devoted to Jesus, and she doesn't have an intimate relationship, wala siyang relasyon sa Panginoon, hindi niya nakikita at hindi niya pa alam kung sino si Jesus, hindi niya maaaring basagin yung flask na yun. Nag-invest siya. Imagine niyo 300 days ka magtatrabaho, babasagin mo lang sa ulo ng isang katulad ni Jesus. Pero yung woman na yun, hindi niya lang nakita si Jesus as a person. She was devoted to Jesus because she knew from the very start that this Jesus will change her life and has changed her life and will change the lives of the people beyond that day sa book of Matthew. That's why we are here. Kung bakit nakarating po sa atin yung ebanghelyo ng pagliligtas ng Panginoon, may isang woman na nag-overflow ng kanyang devotion sa Panginoong Jesus. At maaaring minsan, sinasabi ninyo sa paglilingkod ninyo sa Panginoon, Lord, it's not worth it. It's just a waste to give you my all. It's just a waste to be faithful in my tithing to you. But you know what? Whenever you give that unwasted act of worship for the glory of God, it's not a waste. Hindi po yun basura, hindi po yun sayang. At yun po ay isang bagay that looks excellent and passionate in love for the Lord. Sabi po sa Mark 7:47, therefore, I tell you, sabi ni Jesus, her sins, referring to the woman that was forgiven because of her debt, which are many are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little, loves little. Kung konti lang yung pagmamahal natin kay Jesus, pwedeng, I couldn't judge, hindi ko po ma-judge, maging ang pastor natin, hindi po niya ma-judge. Kung gaano po kalalim yung pagmamahal niyo kay Jesus, kayo lamang po yung makakasagot nun. At kung alam niyo po na sobrang lalim ng pagmamahal niyo kay Jesus, sana po buong kagalakan po nating paglingkuran ng Diyos. Amen? Giving a service that's more than what is required for God should always be a joy in the heart of a person who was redeemed and transformed by the salvation of Christ. Maging kagalakan po natin na paglingkuran po ang Diyos dahil tayo po ay binago niya. Pangatlo po at panghuli, ang excellent service po is rooted from the truth of knowing the worth of Jesus Christ. Knowing the true worth of Jesus, ay magiging katulad tayo ng babae na sobrang passionately binuhos niya kay Jesus yung alabaster flask na yun. Because first and foremost, this senseless life, itong buhay na patapon na to, sabi po sa Ephesians 2 verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus
binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Knowing the worth of what Christ has done in your life on that cross of Calvary, will it stop you from being on fire for God? Pipigilan ba nung nakita ninyo at nalaman ninyo patungkol sa kung anong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung pagiging maalab natin para sa Panginoon? Right now, let's say to the enemy, no. No, I will not. Let how I see the worth of Christ, of what is done for me, stop me from being passionate for Jesus, for this generation, for winning souls for Christ. Knowing the worth of what Christ has done for you, kung ano pa yung kaya niyang gawin sa buhay natin, it will help us stay on fire and passionate, excellent in our service to God. Kapag nawawala na po kayo ng fuel, ng gas, para maglingkod sa Panginoon, balikan niyo po kung paano niyo nakilala ang Diyos. Yung babae po na yon, nakita niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Siya po yung babae na pinatawad ng Diyos mula sa kanyang mga kasalanan. Seeing the worth of Jesus, this woman, with an expensive, pure perfume oil, she poured it out to Jesus' head. Because for her, it's not something that she would waste for nothing. It is rewarding for that woman. It's an honor and a privilege to anoint the head of oil of Jesus. If I would imagine, ako po yung babae na yon, pumasok ako, hindi ako belong sa circle ng 12 disciples. And I just carry in my heart the love I have for Jesus. And I saw the eyes of Jesus on me. Yun na yung reward ko. And I pray na ganun po natin tinang yung paglilingkod natin sa Panginoon. Whenever you realize the worth of Christ in your life, let it be the fuel that will not stop you from being pure, staying holy, protecting the life, the spiritual life that you have, at yung paglilingkod mo para sa Panginoon. Meron po tayong gift, ang bawat isa po sa atin. Maaring pong meron sa atin na hindi kagalingan magsalita sa harap, pero kayang manalangin para sa lahat ng nagtuturo sa harapan ng pulpitong ito. Serve excellently with what you have. Your devotion to Christ will bring you, nadadalhin ka ng devotion mo sa Panginoong Jesus sa mga lugar kung saan hindi mo inaakalang kaya kang gamitin ng anointing ng Holy Spirit. Let us ask the Holy Spirit na hindi lang niya tayo turuan, na i-remind tayo sa katuruan ng Panginoon, but to teach us how to love the people around us, how to better serve God with what we have. Ano po? Katulad ng babae na yon, na hindi niya naman in-expect na sabihin sa kanya ni Jesus, girl, sobrang ganda ng ginawa mo sa akin. Diba? Hindi si OA. Diba? Hindi si OA. Diba? Sobrang sikat po ng si OA ngayon. Jesus would not see that act of worship as something that is overacting, overrated, a waste of your time and of your resources. If you have done it for Him, the King of Kings and the Lord of Lords, you will do a beautiful thing for Jesus if you do it out of your devotion and out of you knowing the true worth of Christ in your life. Sabi po sa Galatians 5, paano po kaya tayo magiging passionate at mapoprotektahan natin yung buhay natin while we are excellently serving to God? By keeping our lives on fire for Him. Sa Galatians 5, verse 24 to 25. Sabi po dito, ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. The only key ingredient for us to stay passionate
in love for Jesus, in love with what we're doing, excited sa paglilingkod natin sa Panginoon, that could result to an excellent service is when we depend our lives to the Holy Spirit. Binigay po ng Panginoong Jesus ang banal na Espiritu para samahan tayo at magalak po tayo sa paglilingkod sa Kanya, anuman po yung sitwasyon ng ating buhay. As I conclude po, and I want to invite the worship team, marami pong bagay na pwedeng mangyari sa season ng ating buhay na po. Marami pong pwedeng mangyari while you are serving the Lord here on earth. But one thing na narealize ko po habang inaaral po natin yung Matthew 26 na passage, I realized that that woman, we don't know her age. Hindi natin alam yung pangalan niya. We know who the disciples are. Kilala natin kung sino yung 12 disciples. But this woman, we don't know her. But that woman is in a season where she just wanna pour out her love for God. At yun yung best niya. Maaaring may pinagdadaanan siya ng pagkakataon na yon, and she just wanted to say, God, I wanna do it for you. Because this is the best that I wanna give to you. Ito yung alabaster flask ko. Para sa'yo to. Wala akong ibang pag-aalayan ng flask na ito, kundi ikaw lang. As you look po sa kung gaano ka-worthy si Jesus ng iyong pinakamainam at pinakamaalab na paglilingkod, huwag niyo pong hayaan na muling nakawin ng kaaway yung apoy na yon sa puso ninyo. Huwag po tayong bumalik sa buhay ng kasalanan. Magpalinis po tayo palagi sa Panginoong Hesus sa atin pong kanya-kanya nating sisidlan. Excellent service po is a result of your being humble in spirit, overflowing in your devotion to Christ, and seeing the true worth of Christ in your life. And that would result to revival. If you are a young person, and you're saying to the Lord right now na, God, hanggang kailan ako maglilingkod sa'yo? Marami pong nagkatrabaho. Ito po, lagi po narinig sa ating mga pastor. Marami pong nagkatrabaho sa mga simbahan. Ang nawala sa kanilang service sa Lord. We understand that they could be busy, may priorities sila, nag-iiba yung priority natin sa buhay. But I pray that we will still serve the Lord even until He comes. Kung nasan man po tayo, wala man kayo sa loob ng simbahan, let's win soul. Sa campus, sa company, sa barangay natin. Let's win our family for Christ. Huwag nating sukuan sa panalangin. Kung alam natin na worth it yun at paglilingkod yun para kay Jesus. And Jesus is glorified. Jesus is pleased whenever you give your best for Him. Alam niyo po, yung pagsamba po ninyo sa Panginoon dito sa mundo, it would not compare in the kind of worship na ibibigay niyo po sa Panginoon sa eternity. That woman, she died. She is with Jesus right now in heaven. She would die. But this story po ng Matthew 26, kung babalikan po natin, sinabi ni Jesus sa verse 13, sabi po niya dito, sorry, nawala. Sabi ni Jesus, and it was not part of our passage today. Can you flash Matthew 26, verse 13? Sabi ni Jesus, truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. If you wanted your service
to be excellent, and to last until eternity. Piliin mo maglingkod kay Jesus. Ano man yung sitwasyon ng iyong buhay. Walang ibang pinakamainam na paglilingkod ang maaring maibigay natin sa Panginoon while we are here on earth and God is calling us to participate in the Great Commission. Because that is the kind of excellent worship that the Lord is looking for. Yung paglilingkod that while you are in pain, while you are broken, while you are starting in your life with Jesus, you wanted to say yes to Him. That's the kind of purest service that God is looking for. Vulnerable, naked, humble, full of passion for Jesus. Because in eternity, we will just worship the Lord 24/7. Imimiss mo pa bang maglingkod sa Lord ngayon while you are here on earth? If you are saved in Christ and you're looking forward to that hope in heaven with Him, huwag tayong mawala ng passion na maglingkod sa Lord. Because the best worship that you can give to God, the best service, is the service that you can give today. The best yes that you can give today to Jesus. Nalala ko po yung isang kanta. It is a joyful song. And we will sing that in the ministering time. Sabi po ng chorus doon ay, pwede niyo po sabayan. You will give your worship to whom? To Jesus? Not to this world. Can I invite you to stand up? Yung kanta po na yan, kinakanta yan ng praise and worship. Praise po yan. And you know what? Habang tayo ay lumalago sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon wholeheartedly and passionately and on fire for Him, sana ito po yung awit natin sa Lord. Ma-remind tayo ng awitin na ito. What's in it for us kung bakit tayo naglilingkod? We saw His worth of what is done for us. That Jesus, whom the woman anointed on His head, joyfully did that because she saw the worth of Jesus. Pwede po ba natin i-flash yung last part ng conclusion? Sabi ko po dyan, yung paglilingkod na ibibigay mo sa Panginoon ngayon, ay paglilingkod na karapat-dapat siya. At siya lang yung nag-iisang Diyos na karapat-dapat sa paglilingkod na yun. Dahil nilikha ka niya para sa Kanya. Nilikha ka para sa Diyos at karapat-dapat siya ng iyong maalab at pinakamainam na paglilingkod. So if you're decided to serve the Lord excellently, or if you are that person, you just came back in the church, start ka pa lang ulit sa iyong relasyon sa Panginoon, I challenge you, look at the worth of Jesus. Look at the worth of Jesus, what He has done for you. It will make you stay. It will make you stay in your relationship with God. It will make you stay committed to serve Him excellently. Can we just sing that song? I will give it all for you, Jesus. I will give it all for you. Are worthy of
God, this is your promise. This is your promise to us. You will not drink the cup of the communion again until that day that your disciples and your children are with you in heaven. Lord, we acknowledge your Lordship in our lives. We cannot claim this promise. Di po namin kayang i-claim ang pangakong ito at i-look forward ang pangakong ito kung kami po ay nananatiling patay, malamig sa aming paglilingkod sa iyo. Renew our hearts, Lord. Renew our yes to you, God. This is the price of why we are serving. We want to be with you in heaven. Not just for you to say to us, well done, my good and faithful servant. We want to dine with you in that communion one day. We want to live our days worshiping you, God. Hallelujah. Can we just lift up our hands to God before we continue in worship? I will leave you the decision to do this. Before I pray, mangusap po tayo sa Panginoon habang siya ay nangungusap sa atin sa oras na ito. What is the best worship and the best service that you can give to God right now? With the little that you have, offer it to Him. And He will equip you. He will anoint you. And I am sure His presence will go with you. Sige po, you can talk to God right now. Lord, speak to our hearts. We invite you, Holy Spirit. Minister to the broken hearts. Minister to the cold ones in this place. Minister and tenderize our hearts again. Make us in awe of you, God. Open our eyes to see your beauty. Not just seeing the benefit of what we could give and what we could have in this ministry. We commit to you our lives, God. Hallelujah, Jesus. Lord, to those who have been hurt and disappointed in the past by someone in the ministry, by, Lord, na isang sitwasyon sa buhay nila that stopped them from being passionate in serving you. Lord, I speak to their heart that you breathe the breath of heaven, the Spirit that would make that heart come alive again, passionate for you, not expecting anything in return, but just to see your beauty, to see your worth, God. Lord, na mananatili kami dahil alam namin ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay ang Diyos na buhay, namatay at muling nabuhay at maghahari magpakailanman. Babalik ka para sa iyong mga lingkod. Babalik ka sa bawat tao na nagsuko at naglaan ng pinakamainam na buhay para sa iyo, Panginoon. Cause us, Lord, to remain in you. We lift up our hands to you, God. Let our service be extravagant every time. Lord, we repent, God, for the times that we have displeased you and we have looked, Panginoon, sa paglilingkod bilang isang bagay that would only benefit us and not the people that we're ministering to.
Patawad, Panginoon, kung tiningnan namin ang paglilingkod namin na nais mong ibigay ng pinakamainam ay isang paglilingkod na walang eternal value. Patawad, O Diyos, kung kami ay lumayo sa'yo during the times that we feel like you're not even blessing us, or we're questioning your faithfulness. Lord, sa oras na ito, amin pong idedeklara sa pamamagitan ng pagsunod at pagsamba, magpapasya kaming manatili sa iyo, O Diyos. Mula ngayon hanggang sa ika'y dumating. In Jesus' name, glory to you, God. Magpapasya. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.